ang pag-uusap ni Maharaj Bharat at ni Haring Rahugan. Ang lalim ng iyong tinig at ang bigat ng iyong tingin, hindi ko ito nakilala noon. Ako sana ay patungo sa isang espiritual na talakayan kasama si Lord Kapila-dev, isang inkarnasyon ni Lord Hari. Ngunit ngayon ay nagtataka ako. Siya ba ang nagpakita sa ganitong anyo upang turuan ako? Sino ka o nakatagong pantas na naglalakbay bilang isang mapagkumbabang hermitanyo? Si Haring Rahugan na mapagkumbaba at mausisa ay nagsabi, "O Panginoon, may ilang salita mo na nagbigay ng pagdududa sa akin. Kaya't nagtatanong ako, sinabi mo na ang parangal o pang-iinsulto sa katawan o ang sakit na nararamdaman nito ay hindi nakaaapekto sa kaluluwa. Ngunit Panginoon, kapag ako'y nakikipaglaban, napapagod ang aking katawan at sinasabi nitong pagod na ako. Kapag ako'y nagbubuhat ng pasan, nararamdaman ko ang pagod. Hindi ba ito'y nagpapakita na ang kaluluwa ay nakararanas din ng sakit ng katawan? At isa pa, sinabi mo na ang palayok, ang tubig at ang pagkuha ng tubig ay mga ilusyon. Ngunit hindi ko maintindihan. Ano ba ang hindi totoo? Ang tubig ba? Ang palayok o ang pagkilos?" Sabi ni Jada Bharat, "Ang palangkin at ang paggalaw nito ay mga ilusyon. Kapag ang palayok ay inilagay sa apoy kasama ang tubig at bigas, ang apoy ang nagpapainit sa palayok. Kumukulo ang tubig at naluluto ang bigas. Gayon din kapag ang katawan ay naghihirap, ang kalooban ay naghihirap din, at sa pamamagitan nito, ang sakit ay umaabot sa kaluluwa." Sabi naman ni Rahugan, "Panginoon, kung ako man ay nakapagpasakit sa iyo, hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Pagpalain mo ako upang hindi na ako muling makasakit sa isang banal na kaluluwa. Labis akong natatakot na makasakit ng isang banal na tao. Dahil kahit ang pinakadakilang tao ay maaring masira kung siya'y magpapakita ng pang-iinsulto sa isang naliwanagang kaluluwa." Sa gayong tugon ni Jada Bharat, "O Hari, parang marunong kang magpaliwanag, ngunit hindi mo pa rin lubos na nauunawaan ang tunay na sarili. Ikaw ay nalulubog lamang sa lohika at pagtatalo. Ang pagsasalita sa wika ng mga iskolar ay hindi nangangahulugang matalino ka. O Hari, ang iyong isipan ang iyong pinakamalaking kaaway, at ito ay humahadlang sa liwanag ng pagkakaalam sa sarili. Kaya't paglingkuran mo ang mga tunay na guro at gamit ang sandata ng kaalaman, wasakin mo ang isipan. O Hari, ang mundong ito ay parang isang malaking kagubatan, at kapag ang kaluluwa ay pumasok dito, napakahirap nang makalabas. Ang kagubatang ito ay sa isang banda ay kahali-halina, ngunit sa kabilang banda ay nakakatakot din. Kaya naman ang pag-abot ng kamalayam mula rito ay hindi madali, maliban na lamang kung ang kaluluwa ay tatanggap ng biyaya ng isang tunay na guro. Mananatili itong nakakulong sa dagat ng makamundong pag-iral. O Rahugan, sa landas na ito ng mundo, ang kaluluwa ay dumadanas ng sari-saring paghihirap, mga balakid at sakit. Ngunit kahit nagganoon, hindi pa rin niya naaalala ang Diyos. Ang kanyang isipan ay nalilito sa kasiyahan, sa pag-aalaga sa pamilya, at sa paghahangad ng kayamanan. Kahit na may mamatay sa kanyang pamilya, matapos ang mga ritual, agad siyang magkakaroon ng bagong pagkakakabit sa iba pang relasyon. Minsan ay nalulungkot siya
minsan ay nagagalak, kaya't ang kanyang buhay ay nananatiling nakaukit sa kalungkutan, kagalakan, kasiyahan at mga ugnayang pampamilya. Tanging ang mga tunay nagbitiw sa lahat ng makamundong pagnanasa ang makababalik sa Diyos. Kahit na gumawa ng malalaking sakripisyo o magbuwis ng buhay sa digmaan, hindi makakamit ang kagalang-galang na kalagayan kung hindi magbitaw sa pagnanasa. Kaya ang mga nagnanais na tumawid sa dagat ng makamundong pag-iral ay dapat sunugin ang kanilang mga kasalanan at kabutihan sa apoy ng pagwawaksi at manatiling lubos na nakatuon sa patuloy na pag-alaala sa Diyos. Kung ang kaluluwa na naglalakbay sa mundong ito ay sa isang paraan ay nakatagpo ng banal na samahan at naging abala sa banal na pag-awit, babalik siya sa pinagmula ng kanyang paglalakbay, ang kataas-taasang tirahan na siyang tunay nating tahanan. Ang sino mang makinig ng may debosyon sa banal na buhay ni Maharaj Bharat o Jada Bharat ay maliligtas mula sa maagang kamatayan at makakalayo sa pagkakahawak ng kamatayan. Ang kanilang katanyagan ay kakalat at kung sila'y magtitiwala sa Panginoon at laging mag-aawit ng debosyon, maaari nilang makamtan ang kaligtasan o ang banal na pag-ibig. Ang sino mang magbasa, makinig o magkwento ng kwentong ito ay magkakaroon din ng katuparan ng kanilang mga nais. Haribol.